Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa ating pananambahan ngayong umaga. Paalala po, palaging panatilihing nakamute ang ating device kung hindi naman po tayo kinakayang magsalita. Tayo po'y magsisimula na. Mag-ukol ng pasasalamat at si Yahweh ay tawagan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya'y parangalan. Ang kahangahangang gawa'y ibalita kahit saan. Dapat tayong magalak pagkat tayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasambay, lubusin ang kagalakan. Dumulog tayo kay Yahweh nang ang tulong niya'y kamtan. Dapat siyang parangalan at sabihin araw-araw. Gunitain sa tuwi-tuwina ang kahangahangang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kabangha-mangha.
Tinawag tayo ng Diyos upang magkaisa at tayo binigyan niya ng buhay at pinangakuan ng isang ganap at mabiyayang buhay. Datapwat tayo mismo ang dumungi sa buhay na ito at naging sanhi tayo sa paghiwa-hiwalay. Unahin natin ng ating mga sarili at buong kapakbabaang tanggapin ng ating mga kakulangan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at katapatan sa amin. Kung kaya't mga kapatid, kung tayo lamang ay nagtatapat sa Diyos, tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Sapagkat tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isakakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Salamat o Diyos sa iyong dakila at walang hanggang pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hello po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon na para sa ating balitang kapatiran. So sa linggo pong ito, meron po tayong
kapatiran na nagsiselebrate ng kanilang birthday. Sa araw po ng ngayon, ang kapatid na Karen Catalunya ay birthday po today. Kung meron po kayong FB, maaari niyo po siyang batiin. Para naman po sa June 8, si Harrison Kiefer Catalunya, ang anak din po ni Ate Karen. Sa June 8 naman po, si Ate Dwight Armonio. Sa June 10, si kapatid na Annie Jane Raka. Sa June 12 naman po, si kapatid na Maya Tigas at kasama si Lyle Ethan Sordena. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagkalat ng mahabang buhay. Muli, binabati po natin ng happy birthday ang magdiriwang ng kanilang kaarawan. Dadako naman po tayo sa ating financial report. Nung nakaraang linggo po, tayo po ay tumanggap ng 14,750. Nakikita naman po na galing sa tithes yung 14,400 at sa pledge naman po ang 3,500. Meron din po palang nag-comment dito about sa death anniversary. Tama po ba? Ni Pastor Victoriano Laisico sa June 10 po. Next po. Tayo naman po ay naglabas ng 2,450 para sa administrative at building fund po sa 12,300. Muli po, ang 12,300 po ay inilalaan para sa ating COVID fund related po. So, ngayon po, wala tayong natira. Pero, muli po, binibless tayo ng Panginoon. Para naman po sa karagdagang katanungan, maaari po kayong mag-PM sa ating treasurer na Yolanda Kawili. Para naman po sa upcoming schedule, ang UCM po ay ginaganap pa rin po ang kanilang Sunday School ng 3 p.m. CWA naman po ay Thursday 7 p.m. CEN every other Friday 8 p.m. PCKC at Junior CYF Saturday 2 p.m. CYF naman po ay Saturday 4 p.m. at ang CYF ay Saturday 8 p.m. Muli po, inaanyayahan po kayo palaging dumalo sa Midweek Bible Study na ginaganap every Wednesday ng 7 p.m. At kung sino man po ang may sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman, o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay maaring magbigay or mag-chat po kayo dito sa ating chat box or mag-raise hand bago po matapos ang ating closing song. Kung wala na pong balita, magpatuloy po tayo sa panalangin sa mga kabataan sa pangungunan ng Board of City. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay may mga bata sa inyong tabi, atin po silang hawakan at atin po silang ipanalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Aming dinadalangin at inilalapit sa iyo ang mga kabataan ng aming iglesia. Dinadalangin namin na gabayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Protektahan mo din sila, Ama, laban sa lahat ng kasamaan at laban sa mga kumakalat na iba't ibang mga sakit gaya ng COVID-19. Samahan mo din po sila, Panginoon, kung sila'y nakakaramdam ng lungkot, stress at depresyon. Tinataas din namin sa iyo ang kanilang pag-aaral ngayong online class. Bigyan mo sila ng sapat na karunungan upang mapagtagumpayan nila ang kanilang pag-aaral. Panginoon, dinadalangin din namin ang patuloy na paglago ng kanilang buhay espiritual. Nawa ay patuloy ang kanilang pagkilala sa iyo at sa pagsunod sa iyo. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin na kaming mga nakakatanda na nawa ay maging instrumento kami at magandang halimbawa para gabayan sila sa kanilang buhay. Hawakan mo sila palagi sa iyong mga kamay at alam namin na di mo sila pababayaan.
Lahat ng ito ay aming dinadalangin at tinataas sa iyo, Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Tayong lahat ay magsitungo at patuloy natin damhin ang presensya ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Manalangin po tayo. Kabanal-banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa lahat ng oras at panahon na ipinagkakaloob mo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, pangunahan mo kami sa aming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Sa aming paglapit sa iyo, nawa kami ay iyong pakalinisin upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagawa at ituwid mo po ang aming mga landasin at magkari ka sa aming mga buhay. Panginoon, hindi langit sa iyo ang mga nangyayari sa buong mundo, kung kaya't inilalapit po namin sa iyo na nawa, manguna ka sa lahat at nawa ang kalooban mo ang siyang maganap. Dalangin namin na magkaisa ang bawat isa ng layunin na ayon sa iyong kalooban ng may pag-ibig at pagmamalasakit. Ipaunawa mo, Panginoon, ang kautusan mo sa lahat ng anak mo mula sa namumuna hanggang sa pamayanan upang tunay na makilala ka sa iyo at sa Espiritu at sa katotohanan. Inilalapit din sa iyo, O Diyos, ang mga anak mong nasa banig ng karamdaman na nanaway manumbalik na ang kanilang dating kasiglahan, ang kanilang katawan at kaisipan. Ganon din, Panginoon, ay aming inilalapit sa iyong mga anak mong nawalan ng mga trabaho, kaya hanap buhay sa buhay at walang kumakalinga sa kanila, na akayin mo sila sa iyong paanan upang makilala ka ng lubusan, O Panginoon, at naway pasaganahin mo ang kanilang mga buhay upang patuloy na makita at maranasan nila yung dakilang pag-ibig. Sangkapan mo ang bawat isa ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyo, upang sa ganun ay maunawaan namin ang iyong mga salita at maisapamuhay namin sa pang-araw-araw namin mga buhay. Kasama ng banal na Espiritu na siyang manguna sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito'y amin pong itinataas at idinadalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.
naman po sa pagbasa ng banal na kasulatan, pangungunahan po tayo ng kababaihan. Ako na po ang magbabasa. Humingi ng hari ang Israel. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsilbing hukom sa Berseba. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo, ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili niyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila. Ang ginawa nila sa iyo ngayon ay ginawa nila sa akin. Mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila." Pinagpala po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Awitin po natin ang Gloria Patri. Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa pangunguna ng aming CF President na si kapatid na Abigail R. Pangilinan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kinakabahan po talaga ako. Naririnig niyo po ba ako? Malinaw po. Thumbs up po tayo. Malinaw, kapatid. Yan, thank you. Nako, yung bida ng kwento natin nandito. Nakita ko siya agad. Nandun, nakaupo siya. So medyo kinakabahan po ako ngayong umagang ito. Pero I can feel that this is something a very good opportunity para sa akin. O yan, umayos na yung ating bida. Nakita ko po siya. So, labas ko lang po ang aking kopya. Nabla-black po ba yung screen ko? Wala pong black. Wala po yung parang nako-cover po yung mukha. Wala pong ganon. Wala. Okay po. Mag-share screen lang po ako. Ayan. So, Trina, ikaw ang mag-share screen for me. Okay lang? Okay lang po. Okay, sige, sige. So, kung nagulat po kayo, dahil ako po ang magbibigay ng mensahe sa araw na ito, mas nagulat po talaga ako. Though napagkasunduan na namin to sa council, but then again, parang hindi ko po ina-expect na mabibigyan ako ng malaking pribilehiyo mag-share sa inyong umaga. So, pero before we start anything po, tayo po ay yumuko, humikit at
patuloy na buksan ang ating pusong nakatuon sa nag-iisang Diyos na ating patuloy na sinasamba at pinapapurihan. Tayo po'y manalangin. Amang tunay na makapangyarihan, Panginoon ng lahat, magandang umaga po sa inyo. I know we are all unworthy with all the blessings you keep on pouring in our feet, but you're always faithful to your words. As we are all gathered to listen to your teachings, laanin po ninyo na tumimo sa aming mga puso, ikilos ng aming mga gawa, at patuloy itong maging kapurihan sa dakila mong pangalan. Amen and amen. Okay. So again, good morning po sa ating lahat. Siguro po before I start, I would like to introduce myself. For sure po, not all of you, napansin ko sa ating mga kapatiran sa Zoom attendees natin, knows me. Pero if I will say na ako po ay apo sa tuod ni Manang Binay na asawa ni Victoriano Laisico, back in World War II, panganay po na anak ni Mira. Baka po ma-recognize niyo ako. May dalawa po akong kapatid. Yan. Si Vina, si Ida. Ako po ang may bahay ni Ian Pangilinan. So tumawid lang po ako ng bahay. At meron po kaming anak na si Aiden Alicia. So makita niyo po doon sa picture ko. Ayan po yung aming family. At doon po sa bandang gawing baba. Yan. Ayan po yung mga ating event bago po mag-pandemya, bago mag-lockdown na. So, medyo sa kasalukuyan po, nasa SIA po ang inyong lingkod, Christian Young Adults. Marami po akong mga best experience po. Pero being in this fellowship, in this team, this made me see God more at medyo konting regret kasi medyo nalit yata yung ganitong mga best experiences ko, no? Pero 3-6 years ago, I'm sharing some seats with CEN or ang ating Christian Education and Nurture. And I always believe na God really prepared me sa pagkakataong ito para makapagbahagi at mag-remind ng isang powerful message para sa ating lahat. So now, let's talk about yung text na binasa kanina ni kapatid na Efril, na tinry naman basahin ni kapatid ni Ate Merly, no? Pero may mga audio difficulties. Pero, sige. Pag-usapan po natin yung ating character, ano po yung nangyari dun sa text na binasa kanina. And, pero bago po yan, alam ko po may mga magagaling dito na sa mga Bible. Naririnig ko yan sa mga kababaihan at kalalakihan. Very good sila sa mga characters sa Bible. So let's see kung maalala niyo pa po. So sa pinag-usapan po natin kanina, may mga, o sa binasa kanina ni Efril, may mga questions po ako. Next slide, Trina. Yan. Kung sino po ang nakakaalam ng mga sagot sa tanong ko, paki-chat po. Lagyan niyo lang po ng number yung sagot niyo, no? May premyo po iyan, 3 shots ng AstraZeneca. Sunod-sunod. From Pfizer. Sino ang tatay at nanay ng ating bidang character ngayon? Wow. Sino ang nagpalaki sa bidang character natin? Itong bida nating character, is he a judge or a king? Ayan, bonus question po, number 4. Binasa po yan kanina kung nakinig kayo. Ano po ang pangalan ng anak ng ating bida? Siyempre, hindi Mary Ann. Siyempre, hindi rin Jonathan. Dalawang lalaki po yun, dalawa. Tingnan nga natin. Let's see.
Meron ba nakatamang sagot? Ay, galing. Tingnan ko lang po yung sa mga chat niya. Siyempre, si Ami, ang sagot niya agad number 4. Kahit number 1 agad dapat ang unang sagutin sa tanong. Joel, tama po. Beth and Keisha, Mother Hannah. Ano po yung pangalan ng asawa ni Hannah? Joel. King. Okay, tama po. Elkanah. Ayun. Okay. Next slide. Trina. Check natin mamaya, Trina, kung sino yung mga nauna ha, or F. Para mapadala na natin yung mga naka-PPE at ma-vaccine na sila sa buong family nila. 3 shots po ito ang price nyo. Okay. Ang hirap po pala ng ganito, no? Parang wala nagre-react kayong kausap. Sa mga dating nag-sermon, nagsalita, parang walang reaction yung mga kausap at mag-isa lang po kayo nagsasalita dito. Anyway, so ayan po. Parents po niya, hindi po si Lola Lydia, again, si Elkanah, ang tatay, si Hannah, ang nanay. Pero, dumating ang time, dahil hindi po sila magkaanak, si Hannah hindi po mabuntis, at lagi pong binubuli ng isa pang asawa, konting background lang po, no? Yan. Sobrang nag-pray siya. Pray siya. Ilang taon yun? Taon-taon, nag-pray po siya. Pero, may isang prayer po siya, dininig siya ng Panginoon. Kasi merong kalakip na pangako. Sabi niya, ibigay ko sa inyo to, Lord. Bigyan niyo lang po ang anak. So, naawat po siya sa kanyang pagsuso sa kanyang ina. Dinala niya po sa templo. Si Eli po ang nagpalaki sa kanya. So, from that, nag-groom siya. Pinili siya ng Panginoon maging judge. Hindi po king ha, maging judge. At, time goes on, history, nagkaroon po siya ng anak. At yun po ang nasa New Zealand, ay, si Joel at si Abijah. Pareho pong lalaki yan. So, si Joel at si Abijah. So, later, tingnan natin kung ano yung mga role nitong mga pinag-usapan natin. Okay, next slide. Yan. So, isa-isahin po natin yung mga verses kasi it really deals with a very good history ng Israel. At connected po tayo dito sa history na to. May mga mapupulot po tayong aral. So, maganda po, aralin natin per verse, ano? At ano po ang sinasabi ng scripture. Una po, kung titingnan natin, parang wala namang masama dun sa title. Humingi ng hari ang mga Israelita. Wala pong ako nakikitang masyadong gravity nito. Pero, as we go on sa mga verses, medyo mabigat po pala tong mga ganitong eksena at that time. So, sa verse 1 po, sabi, nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay at Abijah naman ang sumunod. Pareho silang namumuno sa Beersheba. So, kung titingnan po natin, kanina, tinanong ko, is he a king or a judge? Ang tama niyo pong sagot ay, isa po siyang judge. Hukom, no? Actually, siya yung huling judge na nag-rule sa Israel. Technically, sa title pa lang, humingi ng hari, malamang kung siya yung huling judge, siya yung hiningan, siya nga yun kasi transitioning to kingship. Okay? So therefore, if you're a judge and you're not a king, definitely you don't decide who will be the next judge after you, even though you're old, sabi po doon, nang matanda na siya, and even though you're planning to retire, gusto mo nang bitawan ang iyong position. Okay? Kaya sabi dito, next slide, eto. Tinry kong hanapin, balik mo muna, Trina, sorry. Tinry kong hanapin kung meron bang text na nagpapatunay o nagclaim sa lines na to. Sabi sa Judge chapter 8, verse 22 to 23. Sinabi ng mga taga-Israelita kay Gideon before Samuel. Dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamuno sa amin. Pero sumagot si Gideon, hindi ako o ang angkan ko ang mamuno sa inyo, kundi ang Panginoon
So at that sense, malinaw po. Malinaw po sa kanya kay Gideon yung kanyang role. Na once I retire, once I finish this task, hindi ako magde-decide. Ang Panginoon. Kasi hindi ako king. Isa lang akong judge para sa Panginoon. So that kind of government, we call it theocracy. If there is someone higher from the judge, at yun ang Panginoon, that kind of government is theocracy kung tawagin natin. So sa verse 3, next slide, 3 na. Okay. So, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang katarungan. So itong dalawang characters natin, mga anak ni Samuel, they are also judges sa Beersheba, sa ibang lugar. Pero medyo matindi po yung adjectives na binitawan sa mga anak niya. Totally different po sa performance ng kanilang father. So parang hindi totoo yung like father, like son sa pagkakataong ito, no? So, paano ko po nasabi yun? Sa latter part po ng book na ito, meron po dong account sa 1 Samuel chapter 12 verse 4. Ito na po yung parting words si Samuel. Kasi na-introduce niya na po yung piniling hari. Sumagot ang mga tao, hindi po ninyo kami dinaya o ginipit man. Wala rin po kayong kinuhang anuman sa kahit kanino sa amin. So, malinaw po, no? Walang ginipit, walang kinuha. So, malinis ang track record. That shows na may matuwid siyang pamumuno. Totally different sa kanyang dalawang anak na namumuno na at that time sa Beersheba. So kung tayo po yung mga Israelites ng panahong iyon, at nalaman natin na yung ating judge, tayo yung mga leaders sa bawat bayan, nalaman natin na ang susunod sa kanya ay yung dalawa niyang anak. Definitely po, definitely susugod tayo kay Samuel at syempre mag-o-oppose tayo. Mag-o-oppose tayo kasi ayaw natin ng ganong management, ng ganong leadership. Kaya, sa verse 4, nagtipo ng lahat ng tagapamahala ng Israel at pumunta dali-dali kay Samuel sa Rama. So, kung makikita niyo po, next slide. Ayan po yung buong map ng Israel, ano? So, from top, I don't know kung malaki po sa screen nyo o maliit, pero from top to bottom, makita nyo yung color green sa bandang ibaba. Nakalagay doon Beersheba. Tapos merong dot sa may bandang itaas na kulay pula. May mga dots na itim, tapos may pula sa itaas, bandang itaas ng bahagya ng Beersheba. Andun ang Rama. So imagine niyo po, ang form ng kanilang transportation ay walang Grab, walang subway, walang MRT. So by foot, camel, donkey, lakad tayo. So kung nandun ka sa pinaka-itaas sa may dulo, ano bang ano to? Shamgar, Tyre, yan, Asher. So medyo mahaba-habang lakaran to, mga ilang araw, ilang linggo. Pero dahil may need, ganong kabigat po yung imamandate ng kanilang judge. So kailangan immediate concern. Kailangan magtipon-tipon, sugod tayo sa Rama. And then, eto na nga po. Dahil big deal sa kanila, okay? Big deal, verse 9, next slide. Wala nang pasikot-sikot pa. Ano agad ang sinabi ng mga leaders na to? Sinabi nila, matanda na po kayo at ang mga anak ninyo ay hindi naman sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon, bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Again, wala po akong masamang nakikita sa verse 5. Pero later, we'll definitely see what makes it so wrong. So very straightforward po yung tagpo. Malayo ang binyahe ng mga leaders,
Nung nagkita-kita sila, diretso po tayo sa objective natin. Hindi po namin gusto yung ipapalit nyo. Instead, kahit matanda na kayo, bigyan nyo po kami ng hari na mamumuno sa amin katulad ng ibang bansa. No? Striking. Sabi sa Leviticus chapter 20 verse 26. Kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal at kayo'y hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin. So parang may something doon, ano? Hingi ka ng ibang hari na katulad ng ibang bansa, pero sabi sa Leviticus, hinirang daw po ang nation na to, ang bansang Israel, para maging kanya. So, there's something in store for Israel. Very special po. Pero gusto ko pong i-highlight yung old age dito. Kapag po ba old age, ano po yung mga weaknesses nila bilang isang hari? Meron po tayong mga elders dito. Diba po hindi na po natin sila maaasahang kumilos ng mabibilis katulad ng mga kabataan. Naalala ko po nung nag-community pantry tayo, medyo yun yung challenge ng ating mga kababaihan na ano sila lalabas, gusto nilang gumampan pero medyo limited po ang kanilang mga pagkilos. Pero ang mga kabataan ng SIAP, mabilis, on the go. Walang problema, basta face shield, face mask. So may ganun po, no? May ganung limitasyon. So maaring baka ganun din yung nakikita nila. And old age also parallel to kung mabagal siya kumilos, maaring physically unfit na to. So maaring ang decisioning niya rin, no? Ang thinking niya rin, maaring medyo hindi na rin po ganun ka-brighter, kumbaga. So maaring ganun po ang tingin nila. Pero meron bang nakukuha tayong kabutihan when we associate the word old age? Kasi po ako, medyo mataas ang pagtingin ko sa mga taong may edad. Kasi lagi ko pong naririnig to sa mamang, okay, manang Binay na, papunta ka pa lang, nakakadalawang balik na ako. Maaaring naririnig ko ng ibang kabataan sa mga magulang natin. And most of the time, credible po yung mga ganitong mga feedback nila, mga suggestions nila. Maybe because they have tried and tested life's worst, maaari, challenging experiences. And they don't want na ang mga kabataan nila mapunta rin sa ganong pagkakataon. No? So, they keep on giving that kind of wisdom, reminder. Minsan na kahit yung pagkilatis sa tao, una pa lang nila nakita, parang alam na agad nila. Kapag po may mga dalaga tayo sa ating mga bahay, di ba, mga nanay, kinikilatis agad yung itsura ng mga kasama ng anak niya, mga kaibigan, o manliligaw. Tapos magpi-feedback. So minsan, sumaswak po yung mga ganong feedback nila. So mga kabataan, siguro reminder, no? I-treasure natin yung mga ganong feedback ng ating mga matatanda. Kasi it's a wisdom, it's a gem. Maganda po yun. Lagi natin isa puso, i-consider sila na kung ano yung mga sinasabi nila. At ganun din yung forma ng ating simbahan. May mga elders tayo. Sa SIAP, meron kaming isang maestro, si Mark Galang. So, whenever we gather, at the end of before we end the session, sinasum up po niya yun. Tapos, ini-enlighten niya kami. Kasi kung may mali, kung may tama, hina-highlight niya po. And from that experience, natututo kami. Nafi-fill up kami. So, maganda yung ganong trait. Sa old age, may wisdom. Pero parang hindi po yata nakita yun ng mga leaders ng bansa na ito. Matindi po yung demand nila. Seryoso po ang demand nila. Again, ibabalik natin yung government nila, ang Panginoon ang nangunguna, may pangalawa, judge, kasi mga leaders, mga tao, form ng government theocracy. Now, they want something to be moved to monarchy. Monarchy, king, hari, tao lang po ito.
ipinapalit nila sa Panginoon. I'm just thinking, ano kaya yung takbo ng kanilang isip, ano? Pero malinaw po sa verse 5 sa last part, no? Ngayon, may adverb of time, ngayon, demanding po ito. Matapang ang mga leaders, buo ang loob, confident, alam na alam ano ang gusto nilang hingin. Magandang traits po yun. Sigurado siya, buo ang loob niya. Sinasabi ko sa iyo, ngayon na, wala ka nang i-waste na time. Pangalawa, may qualification pa. Ngayon, bigyan mo kami ng hari na katulad ng ibang bansa. Okay? Pero yung sabi kanina, ibang nation sila. May pin-prepare ang Panginoon sa kanila. Pero ngayon, bigyan mo kami ng hari katulad. May standard, no? Ng ibang bansa. Ano ba itong mga ibang bansa na to? Ano ba klaseng hari meron sila? Okay? So, ang sabi po dito, malalakas ang mga bansa na nakapaligid sa kanila, maraming mga hukbo, maraming mga sundalo, kumakamkam ng mga lupa. So, may angas, ano? Kumbaga parang doon nila tinitignan yung glory kapag nakasakop ka ng ibang bansa dahil may hari ka, may mga sundalo ka, may kawal ka. That is what they wanted to happen sa kanilang bansa. So again, maganda po itong history ng Israel. Dito nagsimula ang transitioning ng kanilang government. Imagine from theocracy to monarchy. Medyo malungkot po yung part na yun, pero yun po yung nangyari. Mabuti naman siya na idulot. So, next slide. So, after we heard the one from Leviticus, nag-agree pa sa New Testament si Apostle Paul. Ang sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-ugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ko kayo. Baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Ano yung mabuti? Ano yung ganap? At kalugod-lugod sa kanyang paningin. So medyo close deal na po tayo dito sa verse 5 na to eh. Sarado na po yung usapan. Nasabi na nila yung gusto nila, yung demands nila. So, let's see, ano ang sinagot ng kausap ng mga leaders na si Samuel. Next slide. Speechless, sumama po ang loob niya. Pero sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila, kaya nanalangin siya sa Panginoon. So sa pagsama ng loob natin, the first thing that we are normally doing, ano? Minsan nakakapag-utter tayo ng mga hindi masyadong nice na mga words. Kasi bad news eh, di ba? Technically bad news. So anong i-react mo lang maging masaya ka? May ganun ako. Ako rin po, guilty ako dun. Bad news na, bad words na sasabi natin. Minsan nakakapag-curse pa tayo. Yung iba naman, yung mga millennial siguro lang ano. Pero minsan ako rin natutokso dun. Very effective kasi yung social media platform. What's on your mind? Di ba? Very click yung ganyang question na yan. Tinatanong niya, ano ang nasa isip mo? At syempre, kung tinanong ka, di sasagot ka. Ngayon, ilalahad mo na ang experiences mo, ang bad day mo sa social media. Okay? So, nalaman na. Naka-public ka pa. So, lahat nakaalam na kung ano yung pinagdaanan mo. No? Though, maybe that's one of the many ways na nakakapaglabas tayo ng ating mga sama ng loob due to bad news. Pero maganda pong tularan natin to. Ako gusto ko po ito eh. Dinulog niya sa Panginoon
nanalangin siya. Bad news, may nakakita po tayo, may nag-PM po sa inyo mga kapatid. Wala ka nang magagawa eh. Idulog natin sa Panginoon. Kasi marami siyang pwedeng gawin. Marami siyang kayang gawin na hindi natin kayang imagine. So, with that, sumagot naman ang Panginoon. Kasi di ba pinag-pray niya, dinulog niya sa Panginoon. Eto, buksan niyo po ang inyong Bible siguro later o kung meron kayo. Quoted po ito naka-quote. Ibig sabihin, nanggaling mismo sa nagsalita. Sabi sa verse 7, sinabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo ang pinagagawa nila sa iyo, hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Ito po medyo may kurot sa puso ko tong part na to. Parang, nung una kong binasa walang dating, pero nung mga ilang beses ko inulit-ulit pa. Saglit. Ang Panginoon yung nagsasalita, tapos, okay, gagawin mo ang pinagagawa nila sa iyo, hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Wala po tayong pwede pagmalaki sa Panginoon. Pero at that time, tinatanggihan nila ang leadership ng Panginoon sa buhay nila. At nagde-demand sila ng iba. Natingin nila greater than Him. So mabilis ang response ng Panginoon, sa mga demands nila kasi may adverb of time ngayon. So, sumagot naman agad ang Panginoon. Pero, ang pagsagot niyang ito, may kalakip na, medyo merong, ano ba yung tawag dito? Konting imo ang Panginoon sa verse 8. Sabi niya, mula nang inilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako. At nagsisunod sa ibang mga Diyos. Part po ng 10 Commandments yan, di ba? Na-upset ang Panginoon dyan. Nagsisunod sa ibang mga Diyos. Ngayon, ganyan din ang ginagawa nila sa inyo. Hindi ko na po ma-express further kung anong klaseng mga tao ang naka-witness sa mga miracle ng Panginoon at that time. Kung paano sila sinagip, paano sila binakapan, paano sila tinulungan sa kanilang mga hardships, sa kanilang oppression, sa kanilang slavery. Hindi nila nakita yon. Blinded po sila. Kaya anong sabi sa verse 9? Kaya gawin mo ang kahilingan nila. Pero, bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Ito po yung parang, sige, dahil dinulog mo yan sa akin, makulit ka eh. Alam mo na eh, confident ka eh. Bigay ko sa'yo. Pero, bigyan mo sila ng reminder with that kind of attitude ng Panginoon, mapagmahal pa rin, In spite of kanina, nag-iibo siya, sinasabi niya na sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, na-hurt ang Panginoon, pero sige, bibigay ko sa kanila itong gusto nila, pero remind mo sila, kapag talagang binigay ko na ito, ganito ang mangyayari sa kanila. Sino po may mga anak na lalaki? Gagawin lang naman sundalo. Di ba gusto niya maging malakas na bansa katulad ng ibang nation? Ibang bansa, di gawin natin mga sundalo, mga anak nyo. Ayan, ang listahan. Payag po ba kayo dyan? O, si Dorel, i-ready na natin. Si Maxel, magiging tagagawa sila ng mga karwahe. Mga ngabayo. O yan, mauuna sa kanyang karwahe. Alam po, ito yung mauuna sa kanyang karwahe, yung runner, yung tumatakbo. Tapos, magiging opisyal ng mamamahala sa sundalo. Medyo okay pa nga to eh. Medyo may posisyon ka. Pero ano po bang asahan natin kapag may sundalo, may war? Kung may war, may labanan, maaaring hindi na po bumalik ang mga anak ng lalaki. Pero there's more. Hindi lamang po ang anak na lalaki o ang lalaki sa family. Pati po ang mga babae. So, si Joam, si Miel, si Lian, si Avian. O, sama na natin si April at saka si Trina. Mga anak na babae rin naman yan mga dalaga. Anong gagawin sa kanila? Pasok sa factory ng pabango.
magiging kusinera, magiging panadera. Diba? Iningatan nyo yung mga family members natin, pero ganito ang gagawin. Kung talagang decided na kayo, ha, na humingi ng king. Pero hindi po doon natapos. Akala nyo po makakaligtas si mga nanay-tatay? Hindi. Yung may mga small kabuhayan? Hindi. Kunin lahat ng bukid. Mga ubasan, olibo, mga pananim. Kinuha na yung mga bukid. Kukunin pa yung ikasampung bahagi ng mga trigo, ng mga hayop, yung pinakamagagaling yung alipin. Kung meron kayong mga servant, medyo may kaya ang family, may mga manggagawa sa loob ng tahanan, mga servants nyo, lalaki, babae, kunin yan. Tapos, akala nyo sa gitna tayo, no? Pero, at the latter part, pati pala tayo. Kinuha na yung yaman natin, yung possession natin, family member, servant, lahat ng atin, pati tayo. Kukunin niya. Eto ba yung king na gusto nyo? Sige. So, at that time, iniisip ko habang binabasa ko, ay, laban bawi ito. Babawi na ang mga leaders. Ayaw nila yun eh. Mahirap yun eh, di ba? Pero, anong sabi? Gusto namin na may haring mamamahala sa amin. At magiging tulad kami ng ibang bansa na may haring mamamahala nangunguna sa amin sa mga digmaan. Nang marinig ni Samuel ang lahat ng sinabi ng mga tao, sinabi niya ito sa Panginoon. Kaya sumagot ang Panginoon sa kanya. Gawin mo ang sinasabi nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos sinabi ni Samuel sa mga Israelita, sige, pumapayag na ako, magsiuwi na kayo sa mga bayan niyo. So wish granted, no? Prayer granted. Dinulog kay Samuel. Si Samuel, sinabi sa Panginoon, Panginoon, sige, bigyan mo lang ng reminder, ha? Para at the end of the day, wala tayong sisihan. Pero pumayag. So okay po sa kanila, okay po sa ating lahat na yung mga anak natin gagawin niyang alipin kung saan man, tayo rin, yung mga kabuhayan natin kukunin niya. So is that the king that we want? Of course not. Hindi natin gusto yun. So mga kapatid, malinaw po ang discussion ng mga characters natin dito. Tatlo lang naman yung characters eh. God, Samuel, leaders. At tayo yun. Leader tayo sa ating pamilya, leader tayo sa ating church, sa office. Tumatayo tayong leader once in a while. So, ang Panginoon sumasagot sa dalangin. Pag sinabi mo, nakita niya ang puso mo, talagang agresibo ka, gusto mo, pinanghahawakan mo yung kiniklaim mo, bibigay niya po yun. Maniwala kayo. Pero we need to be careful. Sa ibang mga pag-aaral nung na-browse ko to, ang title ng mga ibang sermon dito ay be careful with what you wish. With what you pray. So, meron lang po ako mga ilang practical considerations na ilalapag sa inyo, no? Tuwan-tuwa po ako sa GIF na yan. Ewan ko kung nakikita nyo na gumagalaw. Ay, balik po natin, Trina. Gumagalaw. Back muna natin yan. Tuwan-tuwa ako din sa babae na kung ano na yung sasabi, nag-pray siya, no? Pati yung please God, please God. Di ba minsan kapag meron tayong ganyang gusto nating makuha, talagang masigli ang ating panahon. Minsan pa tayo, bargain sa Panginoon. Bigyan mo lang ako ng ganito, Lord, ito ibibigay ko sa'yo. Makikipag-stop pa tayo. Common, normal po sa atin yan. Kasi ako rin po. Pero, ito po yung mga ilang practical na consideration na meron ako at na-practice ko at meron din ng ibang Kristiyano. Pero it's only like some consideration. I'm not exactly sure kung mag-work sa inyo, mag-work sa iba, pero some things. So yung slide na po na yan, for more than 2 years now, yung produktong yan, ini-empower niya mga kababaihan. Kung ano man ang itsura mo, kung ano ba ang nation mo, kung ano dialect mo, ini-empower niya yan.
At ang kanyang tagline ay my hair, my say. So kung ano yung buhok niya, yun siya. Di ba? Pero gusto ko pong maalala nyo, dahil practical considerations sa pagdarasal, pag dumudulog sa Panginoon, my pray, my say. So ang prayer ko, hindi pwede maging pareho ng prayer halimbawa ni Elder Emily. Kasi iba naman yung kanyang experience, iba yung gusto niyang mangyari, iba yung nade-discern ng puso niya, ng isip niya. So magkaiba kami, pero malinaw naman ang Panginoon walang tinatangi. Kung ano ka, tanggap ng Panginoon yun. We are all created sa kanyang image, tama po? Iba-ibang hugis natin, iba-ibang itsura natin, physical natin, iba-iba. Pero sa paningin ng Panginoon, lahat tayo pare-pareho at mahal niya. Then, say it. Your prayer, say it in your own words, from your own heart, from your own mind. Next slide. From your own language. Magaling po tayo gumamit ng social media, specifically Facebook. In a week, 2 weeks, 3 weeks, hindi pwedeng wala tayong post. Maaring share, maaring pictures, diba? And that's good, that's nice, no? So what's on your mind? Say it sa Kanya. Idulog po natin sa Kanya. In your own language. Hindi po natin kailangan medyo flowery words. Hindi po kailangan yun. Kanina po yung example natin, di ba? Matindi ang confidence nila. Ngayon, bigyan mo na kami ng hari. Then, say it to the Lord. Say it to Him. Yung ba yung laman ng puso mo? Ngayon, panalunin mo na ako ng loto. Yung ba yung laman ng puso mo? Then, say it to Him. Kasi alam niya naman eh. Yung deepest secret po natin, alam niya. Yung pinakatatago-tago-tago nating sikreto na tanging tayo lang ang nakakaalam. Alam po ng Panginoon yun. So ano po yung i-cover up pa natin? Ano po yung lalagyan pa po natin ng palamuti? Wala na. Mas gusto po ng Panginoon yun. And with that, I encourage you, diretso nyo na sa Kanya. Ng sarili niyong salita, galing sa sarili niyong puso. And then, after that, makikita niyo po ang next slide na to. Baka mamaya, baka very catchy po ang jingle na to. Rina. Yan. So, tuwan-tuwa po ako yung pag nakikita ko yan kasi may mga action, may jingle. Ayoko na pong kantahin pero kayo na lang po sa isip nyo. So, wag mahihiyang magtanong kung may right prayer ba ako. After nyo idulog, sige, sabihin nyo sa Panginoon. Then later on, mahihimas-masa na po kayo niyan eh. Na-experience nyo na po ba yun yung parang sama-sama ng loob nyo? Dinulog nyo sa Panginoon, maya-maya parang magaang na yung pakiramdam nyo. Parang yung burden nyo ay medyo nabawa. Andun pa rin naman ang problema, pero medyo na-lighten up. No? Then ask yourself, may right prayers po ba ako? So with that, self-check, ano? Let's say, sabihin natin, example, bigyan niyo po ako ng makakain sa araw-araw. Di ba? Nasa Bible yan, di ba? Nasa mga encounter natin sa mga dati natin pag-aaral. Bigyan niyo po ako ng makakain. Bigyan niyo po kami ng aming makakain sa araw. Ang tanong ko po, nagtatrabaho po ba kayo? Pag kumikita po ba kayo, kinsi katapusan, nag-iimprega po ba kayo sa mga magulang niyo? O sa household niyo, nag-share po ba kayo? Self-check. Ingatan niyo po kami sa mapanganib na sakit na COVID. Ayun niyo po kami at ang aking family. Pag lumabas po ba kayo, naka-face shield, naka-face mask? Pag galing sa labas, pagpasok, diretso CR, ligo o sanitize?
Mga gamit, spray ng alcohol. Kasi kung ginagawa po natin yun, definitely nakikita yun ng Panginoon. Eh. So tama po yung prayer natin. Lord, kayo na po ang bahala sa aking finances. I-bless niyo po ang aming finances. Nagiging blessing po ba tayo, kapatid? Sa ibang tao. Sa iba nating kapatid. May right prayer po ba tayo? Kasi sumasagot ang Panginoon eh. Pero may right prayer po ba tayo? And that leads to going to our manual. Let's open our manual. Ano ba yung mga direction doon? Naka-itemize naman po yun eh. Ang ating Biblia. Para makita natin, naka-angkla ba talaga ang ating mga panalangin? Kasi hindi niya dinidinig eh. Parang wala siya. Pero naka-angkla ba talaga ang aking panalangin? Ano sabi sa 2 Thessalonica chapter 3 verses 10 to 12? Nang kasama niyo po kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad. Ayaw magtrabaho at walang ginawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. Lucas chapter 12 verses 23 to 24. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan niyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa kanilang mga bodega, pero nakakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga. Higit tayong mahalaga. Again, we're created in God's image. So, higit tayong mahalaga kaysa sa mga ibon. So, may kalakip na pangako. So, it's like saying na napaka-logical ng Panginoon, ano? Kaya we need to check. We need to see exactly, am I on the right track sa aking mga hinihingi? Kasi parang hindi niya ako gustong sagutin. Nagfe-face shield, nagfe-face mask, nag-alcohol, naglilinis ng bahay. Everyday, may Lysol, may kung ano-ano. Natuyot na ang mga kamay, kakalinis, ang mga balat, kakaligo. Pero, dinapuan ng COVID. Sabi sa Jeremiah, chapter 17, verse 14, Panginoon, tagalingin niyo po ako at gagaling ako. Iligtas niyo po ako kasama aking pamilya at maliligtas ako. At kayo lang ang tangi kong pupurihin. So malinaw po, no? Kung na-jackpotan po tayo ng sakit, malinaw naman ang pangako ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah, pagpalain niyo po ang aming finances. Hindi gusto ng Panginoon na naghihirap tayo, mga kapatid. Pero kailangan may gawin tayo. Lucas chapter 6, verse 38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ang sobra-sobra at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So, ang ganda ng mga lines na to, no? Kasi, kung anak tayo ng Panginoon, ng Hari, so, walang mahirap. Walang nagsasuffer. Pero kailangan, next slide, go lang ng go, sabi ng Globe. Never stop. Don't you ever dare to stop talking to God. Whatever the emotion you have, kahit saan kayo, kahit anong pagkakataon ito, masaya kayo, malungkot kayo, down kayo, stress kayo, problema, walang problema, hype na hype kayo, kung ano man pong emotion yan. Then later on, you'll develop a habit. Go lang ng go, dulog lang ng dulog. And then later on, you'll see there's a habit developed with a deeper relationship na sa Panginoon.
sa ating Father. And while we are in the process of deepening our relationship, you will notice, eto na po, Rina. Very popular. Marami po kasi siyang sale ng mga nagdaang yung mga buwan. Just do it. So hindi po pwedeng dulog lang tayo ng dulog sa Panginoon. Ano pong ginawa ng mga leaders kahit malayo ang Rama, kung nasaan si Samuel? Bumiyahe, lumakad. Sumakay sa kamelyo, sa donkey o kung ano man. Pero pumunta sila. Merong action po. We need to do it because we need to claim it. Kung alam natin lahat yung mga kanina sinabi, lagi ko sinasabi sa Panginoon, may deeper relationship na ako sa Kanya. Pero parang hindi niya pa rin ako dinibigyan. Baka may kulang pa. We need to work hard. Example natin kanina, bigyan niyo po kami ng makakain sa araw-araw. Nagtatrabaho po ako. Ngayon, ingatan mo ang iyong source of income. We need to work diligently. Dahil nagtatrabaho ka na, andun na yung action word na do it. May work ka na, kumikita ka na, 15-30, nagbibigay ka na sa parents mo. Okay naman ang hapagkainan nyo, hindi kayo nagkukulang. Then, be faithful sa source ng income mo. Work diligently kasi pagpapalay ng Panginoon sa atin. Iniingatan naman natin ang ating mga sarili, ininom tayong vitamins, face shield, face mask, lahat ng protocol, social distancing, kung di importante, hindi naman lumalabas at pakalat-kalat sa labas. Then, manalig ka lang na hindi ka mapapaano. Panghawakan po natin yun. At kung talagang medyo may challenge, nadapuan ka rin, balik tayo doon sa kanina, sabi ni sa Jeremiah. Okay? Pagpalain natin, Lord, i-bless niyo po ang aming finances. Ito po, medyo personal. I cannot speak for other people. Sa iba nating kapatiran. I can only speak sa finances siguro naming pamilya, naming mag-asawa. Pero, definitely, hindi po kami sobrang actually, hindi nga kami sumusobra eh. Laging sumasapat lang talaga. Pero wala rin kaming mga bank accounts na katulad nyo. Di ba? Pero I can always say, and I can definitely testify, God never failed to provide the basic. Ano po ba yung basic? Bahay. Ito, may internet kami. Basic na to. Kasi sa panahon ng ganitong mga lockdown, importante ang internet. Tubig, pagkain, kuryente. At most of the time, sumusobra pa sa basic. Ang Panginoon hindi sumagot ng sakto eh. Pagpalain niyo po ang aming finances. Hindi niya naman sinabi, magkakaroon ka maraming pera. Pero lahat ng gastos mo, ako na bahala dyan. Minsan ganun siya sumagot, di ba? So, I want you and I encourage you, try to write down your blessing. Mga blessings nyo ng mga nakarang araw. Itemize nyo. You will definitely see kung paano po kayo pinagpala ng Panginoon. It's always more than the basic. And in everything we do, we need, it's a must to consider our God. Before we start our day, upon opening our eyes, we seek Him. Hanapin natin siya. Maging intentional po ito. We thank Him kasi naibukas natin ang ating mga mata. Masisimulan natin ang ating araw dahil sa awa niya at pagpapala niya. We need to start talking to Him. Little by little, we can see the actions o manifestation nito sa ating buhay. It will transpire. Of course, madami rin tayong mga misses, hindi naman tayo magiging perfecto, yung mga hindi natin magandang gawin. Andun pa rin naman, pero malilesen yun as time goes on. And God really loves that kind of attitude. Challenge ko po kayo ngayong araw na ito, ngayong umagang ito mga kapatid.
gawin po nating habit kausapin ng Panginoon. Nanggaling sa puso natin, galing sa isip natin. Then try to think, is it really worth it to lay everything down at His feet? Tayo po ay sandaling yumuko at atin pong ituon muli ang ating sandali sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang pinakadakila sa lahat, tunay na ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa umagang ito, itinaparamdam ninyo pong muli at paulit-ulit sa amin ang pagpapalang sa inyo lamang nagmumula. Sa mensahe mong may kalakip na hamon na nagdudulot ng tunay na amin kang makita. Tunay ka naming makilala at tunay na aming maipamuhay sa mundong ito ang disenyo ng buhay na nais mo sa bawat isa. Umaasa po ako at naniniwala na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin, na may patuloy na kapurihan sa pangalan mo. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan mo, Panginoon. Amen. Good morning po uli. Maraming salamat po, CYF President Ate Abigail, sa mensahe ngayong umaga. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pananambahan. Bago po yan, makakarinig po tayo ng offertory song na magmumula kay kapatid na Irene Sararana. Sumpungan ka sa dakong lihim, mga
Pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroon mang anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroon mang anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin natin ang katuwaan ng Panginoon. Upang tayo mga kaisa, pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa na akala at isa lamang ang pag-iisip na huwag nating gawin ng anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa ating sarili. Hindi ko maisip kahit aking iwaga, kay laking paglinga at napakasakit sa
Ito po ang tagubili ng Panginoon. Tuwing tayo ay nagkikita-kita upang magsalo sa dulang ng Panginoon. At nais ko po itong basahin mula sa unang Korinto 11:23 to 29. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na laging nagpapaalala sa amin sa pamamagitan ng mensahe ng iyong banal na salita at sa gabay ng banal na spirito. Patuloy ka nawang mangusap at magpakahayag sa aming buhay. Convict mo kami kung meron kang nakikitang anumang bahid ng karumihan o kasalanan na palagi naming nagagawa sa aming buhay, maging ito man ay lihim o hayag. Bagbagin mo ang aming puso sa tunay na pagsisisig at pagbabago upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong kapatawaran at ng iyong paglilinis bilang mga hinirang sa dakong ito. Sa pamamagitan ng gawaing pagsasalo-salo sa iyong banal na hapag, maging paalala sa amin hindi lamang ang kahalagahan ng iyong dakilang pagpapakasakit at kamatayan sa krus upang tubuson kami sa aming mga sala. Madama rin namin palagi ang iyong walang hanggang pag-ibig at pag-iingat upang manatili kaming kabahagi ng iyong pamilya at sa paghahari ng Diyos. Ito po ang aming samo at panalangin sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa ikalawang bahagi ng ating banal na hapunan. Atin ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoon na inalay para sa atin. Ating ngayong pagsaluhan ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon na ibinuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa sa pagtanggap namin ng simbolo ng iyong katawan at dugo, maalala namin ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. At sa kapahayagan ng pakikiisa sa amin ng anak mong si Jesus, at pakiisa rin naman ng lahat ng mananampalataya sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Amen.
at sa ating mga chat box para mabasa po ng ating assigned elder. Gandang umaga po sa ating lahat.
Ayan, nasa na. Meron po tayong mga kapatid na gusto magpasalamat sa umagang ito. Magpapasalamat po si Zayan Amber na si Princess Borromero dahil naging top 5 po siya sa kanyang klase. Wow ka naman, Princess! Galing! At saka yung kapatid natin sa relationship para sa Garcias family at si Perla Cruz, kagalingan, na confined po siya sa PGH. At ganun din po ang at biyanan ni Aiza Miranda na si Meli Miranda ay nasa Osmac po for observation. Ang pamilya nga ay Pastor Dianan. Naka-receive po sila ng blessing. Salamat sa biyayang natanggap ngayong week. Ganon din yung honor ng kanyang dalawang anak na si Dana at sa Sed. Pasasalamat din po sa ating project na natapos po sa ating kapilya, CCTV at saka yung window grill at 3 steel door ng ating iglesia. Purihin ng Panginoon at ang lahat ng ito ay kanyang pinagkaloob sa bawat isa na tayo ay magkaroon ng katuparan sa ating kapilya na matapos ang ating mga problema doon para maayos ang atin at wala tayong iniisip na baka tayo pasukin. Ganon din yung mga nasa mga ospital po, may mga karamdaman. Pagpatuloy po natin silang ipagdasal, yung mga natin sa ating ministry of praying ministry, po natin sila, pagpatuloy po natin silang ipagdasal. Basahin ko po ang nakasulat sa ating Biblia na matatagpuan po sa Awit. Awit 100 at ganito po ang sinasabi. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Napakabuti si Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Salamat po sa mga lahat na nag-attend sa umagang ito. Ganon din po ang ating naging speaker, si Abby. Marami pong salamat. At ang pagpapala ng Panginoon na maka sa atin. Tayo po ay manalangin. Kataas-taasang Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng liwanag sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sa isa na namang
pagkakataon na tinipo mo kami upang ikaw ay patuloy na papurihan, sambahin at pasalamatan. Tunay nga po, Diyos, na karapat-dapat lamang na ikaw ay aming sambahin at dakilain. Bagamat hindi nga kami karapat-dapat sa iyong harapan, ay minsan pa pinadama mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Kaya dahil dyan, O Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo na hugasan ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Upang sa gayon ay maging karapat-dapat nga kami at kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay. Tulungan mo po kaming mapaglabanan at malampasan ang anumang kasamahan sa mundong ito. Maging ang dulot ng pandemyang ito sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa bagong buhay na napakaganda na maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat din sa iyong mga salita na amin pong narinig sa pamamagitan ng aming kapatid na Abigail Pangilinan. Tunay nga po, Panginoon, na nakapagbigay paalala at bagong kasiglahan na naman sa aming pananampalataya at pag-asa sa aming mga buhay. At sa aming pong pagtatapos sa panambahang ito ay patuloy po naming dalangin, Panginoon. At ngayon nga, mga kapatid, ay tanggapin po natin ang pagpapala na mula po sa ating Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na humihigit sa lahat ng pagkaunawa, ang mag-iingat sa inyong puso at isipan sa karunungan at pag-ibig ng Diyos at ng kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon, at ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay sumainyo at manatili sa inyo magpakailanman. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Tunay na kagalakan sa inyong lingkod ang makasama kayo sa panambahang ito. Pagkakataon po natin ito, mga kapatid, na batiin ang bawat isa. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat.